Pagkatapos magpalipad ng Tomahawk missile kahapon, unang beses naman sinubukan sa balikatan ang Type 88 surface-to-ship missiles ng Japan. Sa gitna niyan, sinagot ng Defense Secretary ang mga puna na militarization umano ang paggamit ng dayuhang missiles. Nakatutok si Chino Gaston. Tirikman at nakasisilaw ang araw sa Paway Sand Dune sa Ilocos Norte, kita pa rin ang pagsirit pataas ng dalawang Type 88 surface-to-ship missiles ng Japan Ground Self-Defense Force. Papunta sa isang target, mahigit 70 kilometers ang layo sa dagat. Pagkatapos ng ilang minuto, tinamaan ng dalawang missile ang BRP Quezon, isang World War II minesweeper na ginawang target sa maritime strike exercises sa Balikatan 2026. Nasundan ito ng mga rocket strike mula sa US High Mobility Artillery Rocket Systems o HIMARS. Bukod sa Japanese missiles at US rockets, pinuntarya rin ang barko ng mga FA-50 fighter jets at Super Tucano aircraft ng Philippine Air Force. Pinatamaan din ng mga kanyo ng BRP Miguel Malvar at Antonio Luna ng Philippine Navy at Canadian frigate na HMCS Charlottetown. Kabilang sa mga nanood ng maritime strike sa Paway, sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi. Ang Pangulong Bongbong Marcos naman, pinanood ang military exercises sa Campo Aguinaldo. Ayon kay Teodoro, mahalaga ang pagsali ng Japan sa mga balikatan exercises na layong sanayin ang mga sundalo ng mga magkakaalyadong bansa para panatilihing ligtas ang Indo-Pacific region. This is the first time our Japanese have also tested their Type 88 missiles. We have seen how it works, and it is something that we can interoperate with in the future. It is something that we should integrate because they're using it, and it will only get larger in scope with more partners. And I have to thank the President for his steadfast leadership of making sure that our resilience efforts are going on unhampered. And his strong leadership has propelled us to converge and to interoperate and build deterrence for shared threats. Dalawang Type 88 missiles lang ang pinakawalan ng Japan Ground Self-Defense Force sa kanilang unang salang sa Balikatan 2026 exercises. Pero malaking bagay na raw ito para sa pagpapaigting ng interoperability at sa kanilang pagsali sa mga military exercises sa hinaharap. Kahapon, nagpalipad din ng Tomahawk missile ang US mula Tacloban sa Leyte para tamaan ang target area sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Pinuna ito ng grupong Makabayan Coalition dahil ang paggamit ng mga dayuhang missiles at equipment sa balikatan ay militarization na umano ng bansa. Pero ayon kay Teodoro, matagal na nga raw dapat itong ginawa. Well, militarization or national defense. There's always a claim of militarization, but it's under the control of civilian authorities. And these things should have been exercised and done a long time ago, this being an archipelago. And the claims of militarization are totally misplaced at this day and age when we are open, transparent with the exercises, save for operational security. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.